Pod Network Entertainment. Awol ka na lang, di ka na nagpakita. Kinokontak ka, di ka mahagilap. Meron akong kilala, bastos mag-resign. So, ang ginawa niya, nag-resign siya. Tapos, pagkatapos niya mag-resign, ang dami-dami niyang sinasabi. Ay, nagpaparinig sa social media. Oo, nagpaparinig sa social media. Ganon. Yun ang masama. Yun ang hindi maganda. Tapos ito pa, yung performance niya, malala. So, imagine mo yun malala yung performance mo, tapos ikaw pa ang laging sinasabi. Yan ang bata. Ang tindi. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi, and this is the podcast for the working class. Yes. Wherein we talk about work-related topics in a light manner na para nagkukwentuhan lang tayo. Nice. Kasama ko ang aking co-host si Zardos Reyes, CRSP, ang inyong career coach at Upwork expert. Put your hands in the air. Kasama ko ang ating pod manager na si Jasper Manalang. Noisy Boy. Jasper Manalang. Noisy Boy. At syempre, ang mayor ng TPN, ang ating pod producer na si Jeff Nunez. Palagi ka nagkakamali. May sakit lang kasi siya ngayon. Ay, oo nga. Sorry, Stanley. Zeke Lagrad naman ay kasama natin behind the booth. Kasama niya. At kasama niya rin behind the booth. Si Jenny. Pangalan mo? Jenny! Shout out to Jenny. Shout out to Jenny. Kumusta kayo mga Immortal, mga happy hour homies ko? Ako, excited na ako. Ayun, may hangover pa rin kami dun sa movie. Oh. Okay talagang Saan yan? Napaisip kami. Nagkarera ba sila sa huli? Hindi, nagkarera sila, di ba? Sino nanalo? May point ka doon. Alam mo yung ending, sabi ko kay Marco Gallo, mahal ng helmet mo Dude, alam mo ako, baka spoilers to Huwag na lang. Ikaw, Zar, may opinion sana ako dun sa movie kaya lang wag na kasi spoilers. Save it for the episode review, movie review. Pero gustong-gusto ko yung cameo mo. Oy, salamat Oo. Sa mga Immortal, gusto ko lang tanungin sa inyo, gusto niyo bang nagkukwentuhan kami, yung mga movie reviews na ganyan, yung mga nagkukwento kami ng mga experiences namin, or gusto niyo ba ng mga how-to? No, kasi we value yung mga opinions sa mga listeners namin. Okay? Yes. Like and subscribe to the Underpaid Podcast on Spotify and Apple Podcasts. Leave a comment, rate the podcast, follow the Pod Network Entertainment sa YouTube, and mag-comment kayo sa videos ng Underpaid doon. Yun. Join the Discord group and the Facebook group. Yun. Follow us in our socials. Yes. Ako at Stanley Chi on all social media platform, and Suplado Motors sa Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Zar? Take it away. So LinkedIn. Follow me on LinkedIn. Connect with me on LinkedIn. So Zar de los Reyes 1. And then I have other social channels. So sa TikTok, sa Instagram, and also sa Facebook. Okay. Jasper and Jeff. Saan mo kami mahanap? Sa Nilito kami sa studio. Happy hour. Happy hours underscore homies sa IG. Hanapin nyo. Instagram. Uy, yung joke ni Jason, yung friend ko, so share na ba natin? Si Jason Di Makulangan. Yung taga-Canada na listener natin. Oo. Jason, wala na kaming kape. Wala na ba? Padala ka na ulit, please. Meron pa akong isa Wow! Wala na ba? Ubus na ba? Ubus na. Ubus na. Yung joke niya? Yung What do you call a blind German? Natatakot ako, baka i-blip natin to. Get out of my sight! Baka i-blip nga natin. Alam ko na Pero alam mo ba, nung sinend sa akin, kasi it's A, tapos space, N-O-T, tapos space, S-E-E. Nung sinend niya sa akin yung joke na yon, hindi mo na-gets. Hindi ko na-gets. In-explain ko pa sa'yo no? Sabi ko, tinanong ko pa kay Jason, how do you pronounce this? Get out of my sight! Get out of my sight! Blip mo ulit. So anyway, yun yung joke niya. Thank you, Jason. Guys, ang topic natin for this episode, how to resign in a nice way and
in a bastos way. Yun, no? Ano unahin natin? Yung bastos? Siyempre, yung bastos way, gustong-gusto yan ni Zar. Hindi, yung nice muna. Nakakapagpa-trigger sa kanya yun eh. Yung nice muna. Yun nice. Oo. Ay, yung, Paano ba kayo nag-resign dati? Yan. Gracefully. Resigning Ito. gracefully. Nag-resign ako, parang in-honor ko yung 2 weeks notice. Tapos nagsubmit ako resignation letter. Pero bago lahat, nang ginawa ko na yun, na nagpaalam ako sa boss and yung turnover sa employee na papalit or may iwan, inuwi ko paunti-unti yung mga gamit ko. Yeah, naghahanda ka na. Oo, parang magugulat ka, Magawa ba't ang linis na nung table ko, ganyan. Wala nang laman. Tsaka, nung nagtrabaho ako na nag-office, ever since after that, nung nagtrabaho sa advertising agency, I made a point na hindi na ako mag-iiwan ng gamit sa opisina. Nice. Ano ba mga iniiwan mo? Underwear, ganon? Hindi. Mga ano, Sino kasi Jack? Yung mga Hello panty sa Kitty na panty. hindi, ang iniiwan ko ron, yung mga pens, yung mga notebooks, yung mga jacket, ganon. Kasi pag sa opisina, malamig may Malamig, aircon, di ba? So yun yung mga iniiwan ko sa office. So, ano, meron ka bang corner office? Or Meron meron kaming kang lamesa lang? cubicle? Meron kaming cubicle. So, andun yung mga gamit okay. iniiwan mo. Unti-unti mo nang inuuwi yung mga ganyan eh. One of the reasons why nag-resign ako, gusto ko magpalipat sa ibang department. Tapos, parang instead of ako yung kumuha ng outsider. Yun. So, Ayaw sa'yo. Parang, ang explanation sa akin nung ng opisina ko, hindi ka type ng boss nung department. Oh na my yun. God, imagine mo. Sakit nun. Kumbaga, Pero hindi mo tinanong. Pero parang hindi niya sinabi na maayos. parang sinabi, hindi mo mabagets, hindi ka type. Ganon. Kasi 'di ba, pagka kukuha ka ng employee sa isang team, titingnan mo yung resume, tingnan mo kung okay ba yung mga katrabaho. Siguro hindi ako type. Baka hindi ko raw kayanin yung work dun sa department na yun. Alam mo kung ako yun, ang sasabihin ko sa'yo, na nakausap ko yung manager ng kabilang department and they gave feedback na hindi ka culture fit. Tapos na. Diba? Culture fit. Oo, doon sa team. Doon sa Para kabilang tapos team. na. Oo, para tapos na. Hindi yung, at saka hindi sa sama loob mo. Kasi ang masyadong blunt Hindi, yung... ang nagsabi sa akin, hindi yung boss na tumatanggap. Okay. Oo Yung nga. taong under the boss na, kumbaga parang isa sa mga Secretary. tauhan, ganun. Hindi secretary. Isa sa mga art directors dun sa Ni-real talk ka kasi. ganon. So, maritas siya. Well, siguro, titingnan lang niya, baka hindi ka type ni ganito. Oo, hindi ka culture fit. Yun. Tapos so nag-resign ako kasi parang hindi na ako masaya. Ganyan. Inuunti-unti ko na. Pero inavail ko yung 2 weeks notice, maayos ang may letter of resignation ako. Ganyan. Pero nung mga unang nung unang pag-resign ko sa ibang company, ang lagay ko lang, I will resign. Tapos pinirmahan ko lang. Yan ang bastos. Bastos. Nung fresh grad ako, ganun lang ginawa ko. I will resign. Yun. May guy sa India, when he resigned, nagpatugtog daw siya ng Bollywood song. Oo, sige, kunyari, sinend niya yung resignation letter, and inabot niya. Tapos pag walk out niya, sumasayaw siya. Tapos yung picture niya sa news, nakaganon siya, gumagano. Nag-erase the roof. The roof is on fire. Parang teka, wait. Indian, tapos nakaganyan. Turo. Gawin nyo nga, pare. Paano? Turo. Hindi. Hindi, gumaganon nga siya, nakita Bollywood ko. eh, oo. Oo, Bollywood. Ganun. Tama. Yan. So, nag-resign ako in a nice way. Nag-walk and, out siya ng ganun na. oo, Oh. in a bastos way, nagawa ko na rin. Okay. O, kayo naman. Ay, Paano kayo nako, nag-resign? nag-resign ako gracefully palagi. Gracefully. Ayun. Paano, nagbabaw ka? Ganun? Oo, nagbabawa ako, nagbabali ako, ganon. Wow. Gaganon siya. Hey, his name is Chico Garcia, And his name is Gino Killiamore. and together we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. Ah. Joke. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors. And of course, infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow.
I guess we don't infuse a lot. Check it out. So syempre may resignation letter ka. Actually, kausapin mo muna before the resignation letter. I would encourage everyone to talk to your manager first about the resignation. Hindi yung bibiglain mo na, ito resignation letter, 'di ba? Parang wag mong biglain. As much as possible, kausapin mo muna. Depende yan syempre dun sa personality rin ng manager. Pero generally, you should talk to the manager first and then pass your resignation letter. Kasi at least summarize mo lang doon yung mga pinag-usapan nyo at saka at least yun yung formal talagang resignation. Kasi mas maayos yun kapag naipag-usap ka muna And then of course, dapat you're going to resign in a positive light. Hindi pwede yung magsasabi ka mag-resign ka tapos ang dami-dami mo pang sinasabi. Tama. Well, 'di ba? Dapat at least positive kasi syempre, 'di ba? Baka mamaya within that period when you're serving notice, baka may mangyari. So just to be sure na okay everything. Don't burn bridges. Don't burn bridges. Also, if ever, ang daming, kasi dun sa work ko, syempre a lot of it is nag-hire kami ng mga galing sa ibang companies. Mm-hmm. So they're transferring from their company to Upwork. So ang gusto ko sa kanila, pag nagre-resign sila, very concerned sila doon sa company nila. And then they would say na, I need 2 weeks para I could help them hire someone. As in, very positive. Ito yung ideal scenario. I'm sure hindi ito yung scenario ng ibang tao, pero the ideal positive scenario would be to train someone, help the company find a replacement. If okay. If okay. Wala masyadong experience, paano kunyari, yung pubalit sa'yo galing rin sa ibang kumpanya tapos alam na yung kalakaran dyan. Edi walang training. Wala ng training. Edi mas madali yung transition, di ba? Mas mabilis. Pero ang sinasabi ko lang, para lang magkaroon ka ng good relationship with your peers, yung mga managers, co-workers, at least transition na maayos. Kasi yung pag-resign mo, isipin mo rin, eto alam ko naman maraming frustrated sa mga companies nila. Pero kung mahal mo yung company mo, ideal, makakapag-resign ka na maayos. Better na, alam mo na may impact yung pag-alis mo dyan sa company na yan. So, kapag ikaw nag-resign ka ng maayos, naghanap ka ng replacement or trainin mo yung replacement, at least man lang, magkakaroon ka ng good relationship with everyone. And also, remember, na network mo yan Hindi lang yung legacy yung network mo In the future, kapag meron, kunwari sila mismo lumipat sa ibang company, in the future, marerefer ka nila. Diba? Tsaka yung character reference. Yung character. sa HR, tatawagan ng bago mo kumpanya. Alam mo bakit? Kasi recently, meron akong kilala na magre-resign dun sa Upwork. So magre-resign. Pero tinanong ko, so saan mo nahanap yung job na yan? Sabi, hindi nga daw siya nag-apply. Hindi siya nag-apply. Binigay na lang yung job sa kanya. Nirefer siya nung previous co-workers niya. So, alam mo yun, yung network na yun, maganda yung standing niya doon sa company dati. Parang it's not what you know, it's who you know. Pero the thing is, maganda kung hindi maganda yung relationship niya with her former co-workers, hindi rin siya re-refer. Yung super ganda ng opportunity. So, okay lang talaga. So, good for her, di ba? Good karma. Ang moral lesson dyan, be professional and be nice to everyone. Huwag kang kupal sa opisina. And she's very nice. She's very nice. Like, talagang makikita mo siya. Very nice talaga. So, ayun, naging useful sa kanya. Imagine mo, basta big deal yung nilipatan niya. Okay. Super big deal. Ikaw, Jeff? Ako muntik na. Na Before mag-resign. Saan? Dito? Hindi. Bastos or yung yung bastos or yung proper? Feeling ko magiging bastos kasi ginawa ko, parang umabsent ako ng 1 week. So yung 1 week na yun, nag-a-apply ka? Nag-a-apply na ako. Rebelde ka na. Tapos parang ang reason ko lang dun is may sakit ako kaya hindi ako pumasok ng weekend. And yung reason ko naman kung ba't ako mag-resign dahil sa isang toxic na ka-opisina Oo. So parang... Ganun siya ka-toxic. Anong ginagawa sa'yo? Ganun siya ka-toxic. Anong ginagawa sa'yo?
Gaslight, manipulation. Mga ganon. And babae yun. Mm. Ayun. So, Ano pangalan niya? hindi ko sasabihin. Hindi naman nakikinig siguro ng underpage yun eh. Hindi mo sure. Not sure. Di tayo sure eh. Not sure. Baka ini-stalk ako eh. Baka di mo niligawan kaya ganun. Hindi, yun. Basta yun. Or baka niligawan niya, Oo. kaya ganun. Hindi naman. Basta toxic siyang ka-opisina. Kahit anong yung ibang office mate ko eh. Sige, tatanungin natin. Sige. Ayun, kumbaga, pero yun nga, Dito siya ngayon. pero buti na lang di natuloy kasi nga parang unfair din naman kung, 'di ba? Kung bigla ko na lang iwanan yung trabaho. Mm. Tapos yun, okay naman kasi after ilang nalipat din naman siya ng department eh. So, So, lumayo na sa'yo. pero kupal pa rin talaga. Talaga? Up until No. today, Talaga, kupal pa rin siya. kupal pa rin Sabi siya. ng mga katrabaho mo. So, ang moral lesson din dito, kung kupal kang kaopisina, minsan di na sila nagbabago. Yun nga. Di ba? Nag-isip tuloy ako kung may nagbago ba. Kasi either magkasakit ka or mamamatay ka na eh. Sa stress, dun sa katrabaho. Oo ganun. Ikaw, Jasper, Ay, nako. Ano yung ano? yung how to resign in a nice way or in a bastos way. Siguro sa old work ko, may times talaga, kasi aminin na natin, minsan talaga nakakainis minsan ng work. So, pero ang iniisip ko na lang madalas kasi, eto kasi may effect rin to sa next work mo and sa next work mo. So, might as well just leave in a good note. And yung ginawa ko na lang rin kasi dun is parang nagsabi na lang ako ng mga na-notice kong problems na kaya nilang i-improve by themselves. So, yun nga, hindi naman madali mag-resign, pero kung ako kasi nung umalis ako, naramdaman ko na kaya naman na nila na wala ako. And I think there was someone better fitted on the position na under ako. So, even though nakaka-tempt maging bastos, pero at the same time, keep in mind na may epekto sa next work mo kasi nga, magre-refer sila sa lumang work mo. Tatanungin nila sila. Possible yan. So, yun lang. Yun yung sa akin. Kumbaga parang umalis ka na maayos para pag tumawag yung HR ng bago mong kumpanya. Oo. Di ba may reference number? May character reference dyan. Character Wala reference. silang maibabato sa'yo. Oo. Na maayos naman yung pagkaka-turnover niya. Sa mali mo, baka bumalik ka rin, di ba? Oo, pwede rin. Kasi may mga ganun mabalik. Lalo na kung ang gusto mo lang naman is magpataas ng sweldo, ma-promote, nakita mo na okay naman yung company kaso malaki offer sa kabila eh. Oo. 'Di ba? Sabi nila, the grass is always greener in the other side. Mhm. Pero ang totoo niyan, the grass is greener where you water it. May mga wisdom of Susulat Stanley yan Chi. sa bagong libro ni Stanley Chi. Anong title? Wala Plantito. pa. Pwede. Pero ano ba yung bastos na pag-resign? Pwede yung nag-awol ka na lang, di ka na nagpakita. Kinokontak ka, di ka mahagilap. Meron akong kilala, bastos mag-resign. So, ang ginawa niya, nag-resign siya. Tapos, pagkatapos niya mag-resign, ang dami-dami niyang sinasabi. Ay nagpaparinig sa social media. Oo, nagpaparinig sa social media. Ganon. Yun ang masama. Yun ang hindi maganda. Tapos ito Yun pa, ang kids. yung performance niya, malala. So, imagine mo yun malala yung performance mo, tapos ikaw pa Ikaw pa ang daming galit. sinasabi. Yan ang bata. Ang tindi. Yan ang bata. Oo. So anyway, ayun. Ayun, wag niyong gagawin. Ito, wag niyong gagawin pag nag-resign kayo, wag niyong siraan yung mga boss niyo sa bagong kumpanya. Wag kayong magpo-post sa social media na hindi maganda. Wag kayong mag-aawol. Sana kung maayos kausap ang HR, maayos din kayong kausap Kakausapin, kung actually. aalis kayo. Okay? So mga immortal, alam niyo nang gagawin, like and Mag-resign. subscribe. Mag-resign ng maayos. At Yan. kung kayo man This is your sign. ay hindi masaya sa inyong trabaho, Siyempre. eto na ang sign Yes. Eto na. para mag-update ng inyong CV, mag-update ng inyong mga LinkedIn accounts, Yun. at Behance. mag-submit na Yan. habang maaga. Magpa-career coaching na lang kayo sa akin. Kaya, Yun, no? yun, no? Saan Free kanila- naman eh. Paano Saan ba? ba? Paano ba? Paano? Paano? Mag-ano ka lang, di ba? Mag-message ka lang dun sa Facebook group.
Or sa Hindi, Discord. dun sa Facebook page ng Underpaid. At si Eloy nang bahala. Oo, si Eloy na sasagot. The GOAT. Pagka ang tawag nyo sa kanya Mael. Mael daw. Kasi Maria Eloy sa Mael. Wow. Kala ko Elma, binaliktad mo Pag lang. pagka Eloy, si Zara magka-career coach sa'yo. Oh. Pag Mael, ako magka-career coach sa inyo. Wow. Ikaw? Oo, ako. Oh. Si Eloy taga Sorsogon yun. O ngayon. Wala lang. Alam mo ba, for some reason, pag sinasabi ko Sorsogon, ang naiisip ko yung mga dolphins, whales, gano'n. Ako iniisip Imagine ko, mo si Eloy sumasakay sa mga dolphins. ako iniisip ko Wag naman. iniisip ko manananggal siya eh. Ha? Sa Aklan yun eh. Oo, kahit na. Basta iniisip ko manananggal Basta probinsya may manananggal. Aswang. Pambira. Hindi, joke lang yun, Eloy. Maasahan niyan si Mael eh. The GOAT. Totoo lang. Goated with the sauce. Yan. So guys, for Jasper Manalang, Jeff Nunez, Zardalas Reyes, CRSP, I'm your host Stanley Chi, and this is The Underpaid Podcast. Groove is on fire. Show lang naman! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.